Values Education 10, Term 1, Learning Competency 6B, nahihinuha na ang sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan ay mahalaga upang magkaroon ng wastong kamalayan at pag-unawa sa mga nararapat na ibigay sa kapwa na may kaakibat na paggalang sa kanilang dignidad at pakikitungo ng patas at pantay. Magsimula tayo sa pinakaugat ng lahat, ang iyong dignidad. Ito ang iyong likas na halaga na hindi pwedeng tapatan ng anumang halaga ng pera. Tandaan na ang dignidad mo ay hindi nakadepende sa kung gaano kakatalino, kayaman o kataas ang posisyon. Ito'y bahagi na ng iyong pagkatao mula noong isilang ka. Kinikilala rin ng Universal Declaration of Human Rights na ang bawat isa sa atin, anuman ang ating pinagmulan, ay ipinanganak na may pantay na dangal at karapatan. Kaya naman, kapag may tinatapakan tayong karapatan, hindi lang tayo lumalabag sa batas, ang mismong halaga ng isang tao ang ating inaatake. The Human and People's Rights Declaration of the Philippines, 2001. Batas ba ito? Ang sagot, ito ay higit pa sa batas. Ito ay isang civil society document. Ibig sabihin, binuo ito noong 2001 ng mga ordinaryong Pilipino tulad ng mga manggagawa, magsasaka at mga human rights defenders. Hindi ito galing sa itaas o sa mga politiko. Ito ay galing sa ibaba mula sa boses ng taong bayan. Bakit ito mahalaga? Una, nagsisilbi itong pamantayan. Dito natin sinusukat kung nagagawa ba ng Estado ang tungkulin nila na protektahan tayo. Pangalawa, layunin nitong pag-isahin tayo. Kahit magkakaiba tayo ng relihiyon o pananaw, iisa ang ating mithiin, ang mabuhay ng may dignidad. At panguli, ito ang ating gabay sa paninindigan. Binibigyan tayo nito ng malinaw na listahan kung ano ang dapat nating ipaglaban mula sa malinis na hangin hanggang sa tapat na gobyerno. Ano-ano nga ba ang mga karapatan ng tao? Maraming tao ang akala nila ay isa lang ang uri ng karapatan. Pero ayon sa ating deklarasyon, ito ay nahati sa 5 mahalagang sangay. Una ay ang sibil. Ito ang proteksyon ng iyong personal na kalayaan at pagkatao. Pangalawa ay politikal, ang iyong boses at pakikilahok sa ating demokrasya. Pangatlo ay ang panlipunan at kultural, ang iyong karapatang mabuhay ng maayos, may edukasyon at gumalang sa pinagmulan. Pang-apat ay ekonomiko. Ito ang tungkol sa iyong trabaho, lupa at sapat na kabuhayan. At panglima, kolektibo, ang ating karapatan bilang isang buong bansa o pangkat, tulad ng karapatan sa kapayapaan at malinis na kalikasan. Bakit kailangang 5? Dahil ang karapatan ay indivisible. Hindi pwedeng sabing okay lang na busog ako kahit wala naman akong boses o kalayaan. Para sa isang ganap na buhay, kailangang buo at protektado ang lahat ng sangay na ito. Una ay ang karapatang sibil, ang iyong personal shield laban sa anumang anyo ng pang-aabuso. Sinasabi nito na ang iyong buhay, kalayaan at mga pag-aari ay hindi pwedeng galawin ng walang sapat na dahilan. Kasama rin dito ang paggalang sa iyong privacy, mula sa iyong tahanan hanggang sa iyong pribadong chat at usapan. At huli, tinitiyak nito na dadaan ka sa tamang proseso ng batas at ituturing na walang sala hanggat hindi napatutunayan sa korte. Susunod ay ang karapatang politikal, ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at boses sa ating gobyerno. Ginagarantiyan nito ang iyong kalayaang magsalita, magpahayag ng opinyon at ang kalayaan ng media na mag-ulat ng katotohanan. Binibigyan ka nito ng karapatang pumili ng mga pinuno at makilahok sa mga usaping makakaapekto sa iyong komunidad. Mahalaga rin ang karapatan mong malaman ang mga transaksyon ng gobyerno upang matiyak na tapat ang pagsisilbi nila sa bayan. Pangatlo ang panlipunan at kultural na nakatuon sa iyong pag-unlad at pagkakakilanlan bilang tao. Karapatan mo makatanggap ng edukasyon na hindi lang dekalidad, kundi nagtuturo rin ng pagmamahal sa karapatang pantao. Tungkulin din na masiguro ang iyong pangunahing pangangailangan tulad ng sapat na nutrisyon, gamot at maayos na tirahan. Kinikilala rin nito ang karapatan ng ating mga katutubo at moro na mapanatili ang kanilang sariling kultura at lupang ninuno. Ang ika-4 ay ang karapatang ekonomiko.
na nagsisigurong nabubuhay ka ng marangal mula sa iyong pinaghirapan. Nilalayon nito na magkaroon ka ng sapat na sahod, ligtas na lugar ng trabaho, at proteksyon laban sa tanggalan o pagtatanggal. Ipinaglalaban nito ang mga magsasaka upang sila ang maging tunay na may-ari ng lupang kanilang pinagpapawisan. Pinoprotektahan din nito ang ating mga mangingisda upang masigurong ang yaman ng ating dagat ay para sa mga Pilipino. Panghuli ay ang karapatang kolektibo, ang mga karapatang tinatamasa natin bilang isang buong sambayanan. Ito ang ating kalayaan bilang mga Pilipino na magpasya kung paano natin pauunlarin ang ating bansa ng walang dikta ng iba. Kasama rin dito ang ating pananagutan na pangalagaan ng kalikasan para sa atin at sa mga susunod pang henerasyon. Higit sa lahat, ito ang karapatan nating lahat na mabuhay sa isang lipunang may tunay na kapayapaan na nakabase sa hustisya. Pagkatapos nating pag-usapan ang mga sangay ng karapatan, dumako naman tayo sa pananagutan ng Estado at mamamayan. Ang karapatan ng mga opisyal ay hindi personal na ari-arian o pribilehiyo. Ito ay pinahiram at ipinagkatiwala lamang ng taong bayan para gamitin nila sa kabutihan ng lahat. Pangunahing obligasyon ng pamahalaan na siguraduhing ligtas ang iyong buhay at iginagalang ang iyong karapatan. Hindi natin kailangan magmakaawa para sa katarungan dahil sila ang may pananagutan na ibigay ito. Pero hindi sapat na iasa ang lahat sa gobyerno. Ang ating paninindigan at boses ang nagsisilbing watchdog o bantay. Kung walang nagbabantay, mas madaling maaabuso ang kapangyarihan. Ang katarungan ay hindi kusang dumarating na parang regalo. Ito ay pinaninindiganan at ipinaglalaban. Kung mananatili tayong tahimik sa harap ng mali, para na rin nating pinayagan ang pang-aabuso. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang mga salita ni Nelson Mandela. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Ang pagbuo ng isang mabuting mundo ay hindi nakasalalay sa himala, kundi sa iyong mga kamay. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay marami kayong natutuhan. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!